sumayo. Tignan tayo sa ating pag-iwan ang ilan ng ating kasalanan. Inaamin ko sa mga Panginoon ng Diyos sa mga kapatid, nagpapakasala sa isip, sa aking pagkakulo, kaya sinasama ko sa mga nalilaya, sa lahat ng mga awit ng kapanalan, at sa inyong mga kapatid na may walagarin sa Panginoon ating Diyos. Kawan tayo ng Panginoon Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubahan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Kamanamit ng kapangyarihan, pakundangan sa pagkapakumbaba ng ating kasuluri, pinangon mo sa pagkatapang sa katarunong masuwain. Pagkaroon mo sa amin ang banal ng hanggang upang kami sinagip mo sa kalipunan, at magpagod tayo yung bidayang walang katapusan. Sumagin namin sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat ng makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglukat. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo, at ang loob nito ay napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako. Marumi ang aking labi, at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay iniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala. Napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susubuin? Sumagot ako. Narito po ako. Ako ang isugo mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tupunan. Panginoon, naghari na, ang damit niya ay maharlika. Panginoon, nagahari na, ang damit niya ay maharlika. Panginoon, naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalkasan. Ang sandigan ng daigdig matatag ang pinutukan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magaganaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang anupaman, likas ika'y naroon na. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahayang iyong templo. Ang Panginoon, Sumayo ang Panginoon. at sumayo.
ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang alipin higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang naaliburahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang nangatago na di maralagtag, o nalilihi na di magugot. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, pilitin niyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong sigawan. Huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi pa pinagpipili ang maya ng dalawa isang tulara, man kahit na isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa o hindi kalooban na inyo. Maging buhok ng inyo'y bilang ng lahat, kaya huwag kayong matakot, hindi kayong mahalaga kaysa lipu-libong bayan. Ang sino mang kumilala sa aking harapan, sa harapan ng mga tao, ay titiglanin ko naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay tatwa ko naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Patuloy pong nangungusap ang ating Panginoon sa kanyang mga apostol. Kung ito pong binabasa yung mga ihangayan ng mabuting balita sa nalang araw na Lunes, ang langis nasabi sa para sa mga apostol. At kasama po si Santiago Apostol. At ngayon po, ang binibigyan din ay yung pang papatuloy na ipahayag nila ang mabuting balita, gawin nilang iniata sa kanila at na sila ay usipin. Kahit na sila ay matayin. Ang sabi niya sa kanila, na sinasabi niya, ang Diyos Ama ang bahala sa kanila. At sabi niya, pag ipinatuwa siya sa harapan ng mga tao, natatuwa rin siya, hindi siya kilala ng Panginoon sa harapan ng Diyos Ama. Kapinti po yung sinasabi ng Panginoon Jesus. Pero mukha pong binibigito ng mga apostol. Kaya hindi talaga sila tumigil ng pagpapahayag. Of course, sila pa rin sila magpahayag ng lubusan nang si Jesus ay matapos na mamatay at muling nabuhay. Nung makatagpo na si Jesus na muling nabuhay, na sila muling nabuhay ng loob, na ipahayag ang mabuting balita. Pero ang ating pong nakahawakan yung paliwanag ni San Marcos o sa Lesay ni San Marcos tungkol sa mga apostol. Kasalit ni San Marcos na nung si Jesus ay nagpapato sa krus, wala po kahit isa sa mga apostol niya ang naiwan. Nagpulasan lahat, nag-alisan lahat. No? Pero ang sinasabi sa atin, nung siya muling mabuhay, pinahan sila ng kanyang spirito, ang mga apostol ay sa gumagawa ay nagpangalat at inihayag ng mabuting balita kahit saan. At pinila sa kanila ay nakaranas ng pag-uusig at sila ay patayin. Kasi ng Pedro, at sabi sa atin, by the year 47, ay sa ng mga gawa, kasi Santiago Apostol ay pinatay din ng aring Herodes Agripa dahil sa kanyang pagkakristyan. At
sinasabi ng Panginoon sa Kristo at kaya sa Kristo mismo. So, bakit talaga sinabuhay hanggang sa kamatay ng mga apostol ang Biblia ni Jesus. Dalawang kahalaga yung mensahe na si Jesus ay isinugo ng Diyos para maghahay sa ating ng Diyos. Na ngayon kahalaga itong pinahayag ni Jesus kahit ang buhay dito sa lupa ay pwedeng talikuran para ihayag ang buhay ng kabuluhan sa lupa hanggang sa langit. Yun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Sabi ni Jesus, pamilya niya kahit na tumahan ng inyong dugo. Kasi mahalaga tayo sa Diyos in the first place, hindi tayo kapabayaan ng Diyos. Magputo naman ang buhay sa lupa na kalipang sa kanila yung mga taong nagpapatuloy ng pagkilala. So, yun po yung kahalagahan ng ating pananampalataya sa Diyos. Ay nahayag ng Jesus. Ang tanong sa atin ay, gaano katibay sa ating kalooban ang pagkapit sa pananampalataya natin. Na hindi tayo mapipilag, ayaw na lang mangyari, ito tayo ng ating kakapitan. Hindi tayo papadala sa anumang mga bagay. Ito ang tanong sa atin. Kung konting bagay lang, konting hirap lang, pwede natin talikuran ng ating paniniwalaan. Ito yung isang bagay. Of course, ang kagandahan po sa mga apostol na gaya sa Santiago Apostol, bago sila naging apostol ay naging klaro sila bilang mga alagad. Ano po ba yung alagad? Sila po yung mga nag-aral ni Jesus. Na nung sila yung tawagin ni Jesus, hindi sila agad sumugo ni Jesus para mag-apostol. Kasi sa apostol sugo. Sali sila sumama-sama kay Jesus, nakita ang ginagawa ni Jesus, napunta sa lahat ng iniaaral ni Jesus, at naging close kay Jesus. Meron silang relationship sa Panginoon Jesus na malalim. Kaya naroon yung kaya sabi ni Jesus sa huling kapuna, sabi niya, dahil nasabi ng lahat sa kanila ang nasabi ng Diyos Ama ayon sa Gospel Statement. Kaya sabi niya, hindi ka kayo naaring alipin, kaya ng mga kaibigan. Sa kaibigan ni Jesus yung mga alagad. At itong mga kaibigan ito, ang kanyang isinusulo. Kaya at muna po siguro tayo sa atin ay ito. Gaano tayo natin ito Jesus. At gaano tayo kalapit kay Jesus talaga sa ating pagkaunawa sa Kanya, pagkakilala sa Kanya, at sa ating pagmanangin sa Kanya. Gaano tayo close to Jesus. Kasi hindi mo papahalagahan ang isang hindi close sa iyong puso. Tama po ba yun? Kaya ang kapatid hindi mo papapalagan hindi malapit sa iyong puso. Kaya sila, dito pa lang sa lupa, kaibigan nila si Jesus. Pero, nung siya mulit mamatay ko rin na buhay si Jesus, mas lalo pang naging malalim ang kanilang closeness kasi sumuka nila ang Espiritu ng Panginoon. Ang sa atin po, bilang mga binyagang katoliko, tayo binigyan at tumating sa atin ang Espiritu ng Diyos. Ang question na, kung tayo natuto sa mga bagay na kabiyos. Kung talaga tayo nag-aral talaga tungkol sa Kanya, yung tanong, na talaga lumalim sa pagdarasal at pananampalataya. Kaya kung hindi po gano'n, then tayo po'y magsimula mag-aral at matuto sa ating Panginoon. Kasi mawala talaga ng masinsikunta ng masinsina. At hindi sa Panginoon sana talagang siya ay talagang lubos na makalapit loob. Yun po yung isa. Pero kasi ang pati, ayaw ka na kasi papatay ka na ng mga. Hindi naman lahat po pinapatay. Kasi sabi nga, talagang close to Jesus. Talagang susugo niya. Pero sabi niya, okay mo ganda. Sapagkat ang mahalaga ay ang buhay kasama ng Panginoon. Kaya nga po yung mga senior citizen na bising na doon sa poblasyon. Yung sinabihan ko, bawal po kayo lumabas ng bahay pag-sumpa. Kumain nila. Ay, Father, hindi pwede yan. Hindi ko malapit sa Panginoon, diba? Tapos pa ng buhay sa akin. Hindi mo nang ipaalis yun na mag-IAP. Kasi kung talagang yan po sinasabi. Sabi ba, ako naman, mas mahalaga Panginoon. Kung mamatay lang ako, okay lang sa akin. Ang ganun po ba? Sige. Maganda na lang po ang gawin ninyo.
kayo po ay sinita ng IATF. Ngayon ng IATF ay ito na waiting rin kung hindi ginisabay dito sa pangakarang. Kung kaya niyo pong sabihin na sinasabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos na Kristiyano, sige, kayong bahala sa sarili nyo. Kaya sabi ko sabihin, hindi kayo sinabihan na kayo ay hindi talaga pwede ngayong panahon ng pandemic. Ito sabi ni Pablo Apostol sa mga Kristiyano. Sabi niya sa mga Kristiyano sa Pilipos, kung ako ay mamatay, maligaya ako kasi maharap ko ng Panginoon. Yung po sabi ni Pablo Apostol, kung kayo po mga senior citizen, gaya mo ay sitahin, bakit kayo lumalabas ng bahay? Kaya ibang sabihin mo kay Pablo Apostol, kung ako'y mamatay, maligaya ako, kaya huwag niyo akong problemahin sapagkat makaharap ko ng Diyos. At siyempre, nasabihin niyo, huwag kayo magalala, hindi lang pa-hospital kasi handa na akong kita. Pero si mga Kristiyano po yan, lalo po sa kanila. Kaya alam nila at alam ihahayag yung kanilang pananampalataya. Kahit sa sila ay sulungin sa plaza, ipakain sa leon, hindi nila po pinaliguan ng pananampalataya. May ilan po tumaligod, pero marami po ang naging saksi at tumarap ang dugo para hindi lang bitawan ang kanilang pinaniniwalaan. Sabi nga po nila ay sa kasaysayan ng ating simbahan kung saan may mga martir dumadami ang sumasampalataya. Kaya nga sabi ng isang tao sa santo na the church, ang simbahan po ay pinaguyod, pinagyaman sa dugo ng mga martir. Kaya mga senior citizen ngayon, baka maging martir kayo. Pero hindi dahil sa pinapay-ko, hindi dahil sa COVID. Kaya nasisip ka kayo. Kaya wala, may yung encourage, encourage, bahala po kayo sa Panginoon. Kaya sa sabi ko natin, yun po yung maging Christian. Hindi mo bibitawan ay yung pananampalataya, kung ito'y minakali sa iyo, hindi mo siya iiwanan. Patuloy mo siya pinahayag, patuloy mo siya isasabuhay. Tumalit po tayo. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Santiago Apostol na may mababang loob, tulungan ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sunod panalangin ating kasalin sa pamamagitan ni Santiago Apostol, binigyan kami. Sa pamamagitan ni Santiago Apostol, ibinigin kami. Ang Santo Papa, mga obispo, mga kaparian at diakono, at ang lahat ng tinawag upang mamalakayan ng tao, naway katulad ni Santiago Apostol, magkaroon ng tapang at tiyagang ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na kagatan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Santiago Apostol, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahon ito ng COVID-19 pandemic, upang sila'y maging tunay na sugo ng Diyos sa ikasusugpo ng sakit na ito at sa ikapagpapanuto ng buhay ng ating mga kababayan, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Santiago Apostol, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga gumagawa sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, upang sila'y manatiling ligtas, pagpalain para sa kanilang kabayanihan at talagang maging sugo ng Diyos sa ating bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Santiago Apostol, dinggin mo kami. Bilang isang komunidad o parokya na may malalim na pananampalataya, tayo naway manatiling matapat sa ating mga tungkulin bilang isang laiko na handang tahakin ang buhay ng kabanalan, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Santiago Apostol, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang ang ating pagdadamayan sa panahon ito ng kalupitan ay magpalakas tayo ng banal na Eucharistia at maging mga sugo ng Diyos sa isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Santiago Apostol, dinggin mo kami. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng lahat ng pamilya dito sa Aningway at ng Garden of Prayer. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Santiago Apostol, dinggin mo kami. Para sa mabilisang paggaling ni Father Odimoso at Maricel Quindoy,
Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Santiago Apostol, dinggin mo kami. Para sa kapayapaan ni Sister Gertrudes Jorge, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Santiago Apostol, dinggin mo kami. Diyos na aming Ama, tulungan naman kami ng mga panalangin sa Santiago Apostol sa paglapit namin sa iyo ng aming mga kahilingan. Nawang paglalakbay namin ito sa buhay ay mamukod sa paglilingkod sa iba, hindi namin ito sa maging ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Katulad po ng pinaliwanag kay Amina, yung mga magbibigay po ng koleksyon, lalapit po lamang dito. Magkabilang box po meron. Diyan po sa side na yan, meron din. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pagkakain ay kalugdan ng Diyos na mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niya. Ama namin lumukla, paghahain namin sa iyong ngalan, ay siya nawang sa amoy dumalisa upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipas sa buhos sa kanuntan. Sumagutin sa Kristo, sa Espiritu Santo, magpasawalan mo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Taas sa Diyos ng iyong puso at puso. itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Kung naming makapangyarihan, tunay niyang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapili noong lahat ng ligiran ay iyong litain. Sa isinuro mo para kami sa itin at palayain, kaya siya tinalim niya ng mahal na Birhen, maging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kampi ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagpisa niyang igulat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan at maluyat ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kapatilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang ang barito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Kamanaming banal, ikaw ang bukalan lahat kanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu ng banal ang makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at tubo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagpisa ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kaniya at pinaghati-hati niyo. Iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa iyo. Hindi naman nung matapos ang kalis, hindi kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mahalaga at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alala sa akin. Pagmuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay
ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ang ginagawa kayo ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ay iyong anak. Kaya tiniyari ng siya ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung kinarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukulot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalin nga po mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ipagpilagay namin obispo ng buong kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin nahinlay na may pag-asa ng sila muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga bumanaw. Kaawaan mo silang patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagkitapatin kaming lahat na nakasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaya saan ang mahal na Birhang Maria ng Diyos. Kaya saan ang mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri sa iyo Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Hindi naman nakagagaling na utos at tulong ni Jesus na ating Panginoon at Diyos dahil natin ng lakas loob. Hinihiling namin ang aming amang Diyos na kamiyadya sa lahat ng saka. Pagkalooban at kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabitan ang dakilang amang pagpapahayag na tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kabulian magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa iyo. Ngayon mo aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakalis ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ko ay laging sumunod. At sumayon. Bigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, kapag niya sa kanya ay tumanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na.
Maupo muna po ang lahat. Isang side muna po ang tatayo para sa pagtanggap ng komunyon. Kami po ang gagamitin natin. Dito muna po sa second sister. Bayo mo po ang labas. Tumayo po ang lahat. Tayo po ay manalangin. Ama namin o pagmahal, kami yung pinapakinabang ay lobby mong langing linggon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa magitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain ko ng lahat ng pagmahal ng Diyos Ama na Espiritu Santo. Amen. Tinatawagan ko yung kinatawan mula po sa sitio ni Bangon, Mangambaka. Padre, kami po ay narito, ginagawa ng barangay Sitio ni
libangon ng mga baka, inihiling po namin ang iyong pagbabasbas sa aming paglalakbay kasal kasama ng ating patrong Santiago Apostol. Kayong mga tagamang baka, ito ang puno para sa pagbabasbas. Kaawaan, pagpalain ng Diyos sa inyong kayo sa inyong magandang litiin at gawain. Nawa magsilbing mabuting gabay ang halimbawa at aral na Apostol Santiago sa patuloy pagganda sa daan ng Panginoong Jesus ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pinisa ay tapos na. Kumayo tayong papahayag